Mga kaibigan, blessed, amazing morning, afternoon, evening po sa inyong lahat, saan man kayo dako sa buong daigdig. Nawa, idalangin po sa Diyos na kayo gabayan ng Diyos sa bawat isa po sa inyong buhay. Nawa lahat po ng inyong mga pangangailangan, pinansyal, kalusugan man yan, idalangin po sa Diyos, ipagkakalob ng Panginoon ang bawat kalusugan ng bawat isa sa inyo. At idalangin ko rin po sa Panginoon ang bawat pangangailangan po ninyo sa buhay. Inangin ko na answered prayer po kayo. Dahil po ang ating Panginoong Jesucristo ay mapagbigay at madaling lapitan po. Basta wag lang po tayo makakalimot sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, sa hapon pong ito dito sa Pilipinas, napakabuti ng Diyos sa bawat isa po sa atin na biniyayaan po tayo ng biyaya ng buhay. Amen po. Kaya po wag po natin sayangin ang buhay na kanyang pinagkaloob sa atin ng Panginoon at gamitin po natin ang ating buhay sa tama, sa pagmamahal, pagkakaisa, pagbibigayan, pagpapatawad. Napakasarap po yung magmahal lalo po sa mga biyenan, no? Kaya wag po nating sayangin ang panahon na ipakita natin ang tunay na pagmamahal sa ating mga biyenan. Kung meron man pong biyenan na hindi ka minamahal, ipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong biyenan. Tsak yun na darating ang araw na matututo kang kanyang mahalin, sapagkat kapag ibinalik mo sa kanya ang tamang pagmamahal, ang Diyos ang siyang bahala sa iyo. Kaya wag po nating sagutin o labanan ang mga biyenan, sapagkat napakasarap po magmahal sa mga biyenan po. Kasi po kapag po minamahal natin yung biyenan, maluwag po sa ating pakiramdam. Oo, masarap po. Kasi sila po yung pangalawang magulang natin, ang ating mga biyenan. Kung mapakialaman po yung biyenan mo, ipadalangin mo sa Diyos, ipanalangin mo sa Panginoon. Pakitaan mo rin po siyang pagmamahal. Tulungan mo siya, sapagkat magahang po sa pakiramdam ang nagmamahal sa biyenan, mga kaibigan. Kaya wag po nating kalimutan lagi yan, no? Lagi po nila sinasabi na mahirap mahalin ng mga biyenan. Hindi po. Nasa atin naman po yung pagmamahal na ipakitaan natin. Di mahirap po magmahal. Mas maganda nga po minamahal, mga kaibigan, yung hindi ka minamahal. Ipakita mo ang tunay na pagmamahal sa Kanya. Sabi nga po sa banal na kasalana, gantian mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama, sapagkat ang Diyos alam niya kung ano yung tunay na laman ng ating puso, no? Kaya pakitaan po natin ng pagmamahal. Hindi lang yung Pasko, doon ka lang magmahal, nagpapatawad Pasko. Hindi po, araw-araw. Araw-araw po tayo na magpapatawad, magmamahal. Napagawang po sa pakiramdam ng bawat sa atin. Kaya muli po mga kaibigan ko, subukan nyo po. Subukan nyo po yung umiti, magmahal, magpatawad, magahang po sa pakiramdam. Yan po yung gamot sa ating kalusugan, yung magpatawad, magmahal. Yun po yung tunay na gamot sa ating buhay. Kag nagmahal ka, kahit na may karamdaman ka, mawawala po ang karamdaman mo, sapagkat lumuluwag po ang ating puso na may pagmamahal na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mga kaibigan ko, dalangin ko sa Diyos na lahat po ng yung mga problema, mga pangangailangan, ipagkakalubnawa ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Muli po, God bless all po mga kaibigan. Bye-bye po. Dito po sa Pilipinas, mag-aalas 6 po ng gabi ng araw ng Wednesday, February 12, 2025. God bless all po. Bye-bye.